Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Nang marinig ito, yumuko si Hua sa kahihiyan. Iniwan ko na ang Cloud Sect at dapat putulin ang lahat ng ugnayan sa kanila. Kinakatawan ni Ding Fano ang huling koneksyon na ito. Perpekto, maaaring patayin siya ni Elder Hua upang ipakita ang iyong paninindigan. Nang marinig ito, nawalan ng salita si Hua sa kanyang puso. Isidwan Musyang ang aking sumpa. Sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko ay nasasakal ako, hindi pa kasama ang sparring. Dahil naging sparring partner niya ako, hinahanap niya ako para sa pagsasanay ng paulit-ulit. Ang pagkatalo ay humahantong sa labanan, at ang labanan ay humahantong sa pagkatalo. Maaari bang ang kanyang madalas na pagkatalo ay nagdulot ng kanyang pagkadisgusto sa akin? Si Lu Jiu, naabala sa pagbabasa ng Jade Maiden Sword Technique, ay umiling pagkatapos marinig ang kanilang argumento. Tama na, maaari kong palayain si Ding Fano, ngunit may isang kondisyon. Lumiwanag ang mga mata ni Juan nang marinig ito, mangyaring sabihin, Pavilion Master, bagaman iniwan ko na ang Cloud Sect, mayroon pa rin akong impluensya. Maaaring isaalang-alang pa rin ng ilang elder sa Cloud Sect ang aking mga salita. Si Lu Jiu, na nakatayo na nakalagay ang mga kamay sa likod, ay dahan-daang nagsalita. Gusto ko lamang ang Black Magnolia. Agad na natigilan si Hua. Pavilion Master, ang Black Magnolia ay lubhang mahalaga. Paano papayag ang Cloud Sect na ipagpalit si Ding Fano para dito? Nang marinig ito, ikinaway ni Lu Jiu ang kanyang kamay. Huwag kang magmadali sa pagtanggi. Bumalik ka at pag-isipan itong mabuti. Nang marinig ito, yumuko si Hua nang may pagkabigo, nagpaalam, at umalis. Master. Ang matandang ito ay nagtataglay ng nakatagong motibo, gagawin ba natin? Iminungkahi ni Duan Muxing ang paghiwas sa lalamunan. Umiling si Lasho, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan. Bigyan mo pa siya ng oras. Bakit kailangan ng guro ang Black Magnolia? Hindi pa bukas ang energy sea ng iyong mga nakababatang kapatid na babae. Ang Black Magnolia ay isang likas na kayamanan na pinakaangkop sa pagbubukas ng energy sea. Guro, sa iyong malalim na paglilinang, bakit kailangan mo pa ang Black Magnolia? Ang sapilitang pagbubukas ng energy sea ay hindi kasing epektibo ng paggamit ng Black Magnolia. Naiintindihan ko na ngayon. Habang sila'y nag-uusap, biglang tumakbo si CIU Honor papasok, nag-uulat sa guro. Ang ikaapat na kapatid ay bumalik na sa labas ng Grand Hall. Nakita ni Ming Shiren si Zhu Honggang na nagpapabagal-bagal at agad na nawalan ng pasensya. Nasa Evil Sky Pavilion na tayo at nagtatagal ka pa rin. Maniwala ka o hindi, babuliin ko ang mga binti mo at kakalad ka rin kita doon. Nang marinig ito, dali-daling ipinaliwanag ni Zhu Honggang, hindi. Kailangan ko lang magbawas. Pagpasok sa Grand Hall at makita si Lasho, labis na natakot si Zhu Honggang kaya agad siyang lumuhad at nagsimulang magbigay galang. Bumabati ang disipulo sa guro. Naway mabuhay ang guro ng mahaba at malusog. Kumirot ang talukap ng mata ni Ming Shiren, pakiramdam niya'y maaaring nakatagpo niya ang kanyang katapat sa pagbabula. Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas. Naliligaw na disipulo, si Zhu Honggang, umiiyak at may sipon, ay dali-daling nagsimulang magpaliwanag, Guro, pakinggan ninyo po ako. Hindi ko po ipinagkanulo ang sekta. Ang pag-alis sa Evil Sky Pavilion ay kinailangan. Nalinlang po ako ng ikapitong kapatid. Nagmamakaawa po ako ng kapatawaran ng guro. Nagtaas ng kilay si Lasho sa pagtatanong. Kinailangan, bakit ikaw lang ang nalinlang? Patuloy na nanginginig si Zhu Honggang. Ang aking katapatan at sinseridad ay kasing linaw ng araw at gabi, maliwanag po. Umaasa po ako na makikita ng guro ang katotohanan. Dahan-daang tumayo si Lasho at lumapit sa kanya. Old Eighth, gusto mo na ba akong mamatay ng mas maaga? Nang inig si Zhu Honggang at dali-daling sumagot, hindi po maglalakas loob ang disipulo. Nang makita ito, umiling si Lasho ng walang imek. Nagtataka kung ano ang iniisip ni Jende nang tanggapin niya ang napakaraming disipulo, lalo na itong si Old Eighth na kasing hina ng daga. Sa mga nakalipas na taon, sa ilalim ng impluensya ni Old Seventh, nakagawa ka ng ilang pangalan para sa iyong sarili. Ang mga kasalanang nagawa mo ay maliliit, walang halaga.
Ang lahat ng masasamang reputasyong ito ay maaaring akuan ng Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Zhu Honggang at same time niyang inamin ang kanyang mga pagkakamali. Sa pagpapagalit kay Zhu Honggang, nagkamit si Lasho ng 100 merit points. Patuloy na nagtanong si Lasho, ano ang pinaplano ni Old Seventh sa mga nakalipas na taon? Tapat na sumagot si Zhu Honggang, hindi po ibinabahagi sa akin ng ikapitong kapatid ang mga bagay na iyon. Talagang hindi ko po alam. Tila malapit po siya sa una at ikalawang kapatid, madalas nilang pinag-uusapan ang kalagayan ng mundo, ngunit masyado pong magulo para sa akin. Bakit po kayo naroon sa Green Jade Altar noong araw na iyon? Sinabi ng ikapitong kapatid na ang Demon Slaying Sect ay nagpaplanong makipag-alyansa sa Orthodox Sect, na naglalayong ihiwalay ang madilim at ang Underworld Sect. Paano papayagan ng ikapitong kapatid na mangyari iyon? Hindi na nagtanong pa si Lasho. Sinulyapan niya ang panel ni Zhu Honggang at nagulat na makitang si Old Eighth ay mayroong 5% na katapatan. Ang mga talento ng siyam na disipulo ng Evil Sky Pavilion ay isa sa 10,000. Ang paglilinang ni Zhu Honggang ay kasalukuyang nasa tuktok ng Divine Court Realm, dahil sa hindi kumpletong teknik ng paglilinang na kanyang ginagawa, ang 9 Tribulations Thunder Forceful Energy, na kulang sa huling 2 critical na tribulation, na siyang humahatol sa kanya na hindi makapasok sa 9 Heavens Divinity Tribulation Realm. Sinasabi ng lahat na mababa ang paglilinang ni Old Eighth, ngunit walang nakapansin sa depekto ng kanyang teknik, at si Old Eighth ay palaging may 5% na katapatan, ibig sabihin, mula sa simula pa lang ay mayroon na siyang kaunting pagmamahal sa Evil Sky Pavilion. Dahil kinikilala mo ang iyong pagkakamali, una, parurusahan ka sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa Reflection Cave. Pagkasabi nito, tumalikod si Lasho sa kanya. Nang marinig ito, natigilan si Zhu Honggang, naalala ang mga babala ni Ming Shuren sa kanilang pagbalik. Guro, alam ko pong mabigat ang aking mga kasalanan. Humihingi po ako ng mabigat na parusa. Nagulat na tumingin sa kanya sina Duan Muxing at ang iba pa. Bihirang makakita ng isang taong nagrereklamo na masyadong magaan ang kanilang parusa, maliban kay Yu Shangrong. Hindi pa talaga pinarusahan ng mabigat ng guro ang sinuman. Pagkatapos ay idinagdag ni Ming Shuren, guro, si Old Eighth ay nakagawa ng malaking pagkakamali at nararapat sa mabigat na parusa. Iwinagayway ni CIU Honor ang kanyang bakal na pamalo at ibinahagi ang kanyang opinyon. Makapal ang balat ng ikawalong kapatid, medyo maluwag ang Reflection Cave para sa kanya. Guro, paano kung baliin natin ang kanyang mga binti para hindi siya makagala? Nang marinig ito, natigilan si Zhu Honggang. Sinasabi ng lahat na simple at inosente ang nakababatang kapatid na babae, ngunit tila hindi yun ang kaso. Pagkatapos ay dahan daw ang sinabi ni Lasho, 50 hampas, ayusin ang Golden Court Mountain pagkatapos. Pagkatapos nito, isara ang iyong paglilinang at magmuni-muni sa Reflection Cave sa loob ng 3 taon. Nang marinig ito, pinagpawisan ng malamig si Zhu Honggang. Ang unang dalawa ay maaaring tiisin ko sa aking makapal na balat, ngunit ang maikulong sa Reflection Cave sa loob ng 3 taon na sarado ang aking paglilinang ay maaaring magpatigas sa akin na parang yelo. Paano na? Nang makita siyang tinitingnan ng guro, dali-daling tumango si Zhu Honggang bilang pagsang-ayon. Tinatanggap po ng disipulo ang parusa. Kung gayon, dalhin ninyo siya. Susunod po ang disipulo. Kasabay nito, kinaladkad ni Ming Shuren si Zhu Honggang palabas ng Grand Hall. Labis na natakot si Yu Shangrong. Si Zhu Honggang naman ay iniisip pa rin, hindi ako binugbog ng guro. Talagang hindi niya ako binugbog. Kapatid, nananaginip ba ako? Kurutin mo ako. Medyo nawala ng imik si Ming Shuren. Ganyan ka ba ketikot mabugbog? Oo naman. Ang init ng ulo ng guro ay napakatindi. Sandali lang, tila nagbago nga ng kaunti ang init ng ulo ng guro kumpara noon. Buti na lang at palagi kong sinasabi sa iyo, kung magmamakaawa ka ng awa sa paraang itinuro ko sa iyo, hindi ka parurusahan ng mabigat ng guro. Sa tingin mo ba ang mga pagkakamali mo ay malulutas lamang sa pamamagitan ng pagpasok sa Reflection Cave na mayroon kang paglilinang? Tama ang ika-4 na kapatid. Salamat sa pagtulong mo sa akin na maiwasan ang mabigat na parusa. Palaging maaalala ni Old Eighth ang kabaitan na ito.
Habang papalapit sila, dali-daling lumapit sina Panzong at Qiaojin. Ika-4 na Ginoo, bago po ba siyang recruit? Tumango si Ming Shiren na may ngiti. Mausisang tiningnan nina Panzong at Qiaojin si Zhu Honggang. Ang taba at tangkad ng taong ito, mukhang medyo simple at walang muwang, yung tipong madaling mambuli. Tinapik ni Panzong ang kanyang balikat at nagpakilala, "Ako si Panzong, anong pangalan mo, kapatid?" Sinamon siya ng tingin ni Zhu Honggang, muntik na siyang mawalan ng pasensya, ngunit umubo si Ming Shiren. Kaya napilitan siyang yumuko. Nang makita ito, lumapit si Panzong para aliwin siya, "Baguhan ka pala." Ang totoo, napakalapit-lapit ni ika-4 na Ginoo. "Huwag kang mag-alala, mula ngayon, lahat tayo ay magkakapatid." Nang marinig ito, hindi na nakapagpigil si Zhu Honggang, "Sinong kapatid mo? Saan nanggaling ang baliw na ito?" Tumawa si Panzong, hindi nagdamdam. "Hindi ka maaaring magsalita ng ganyan. Buti na lang at nasa harap ka ni ika-4 na Ginoo. Kung si ika-3 Ginoo o ika-9 na Ginoo iyon, mas malala pa ang mangyayari sa iyo." Sa puntong ito, iwinagayway ni Ming Shiren ang kanyang kamay, "Magtrabaho na kayo." Sumagot si Zhu Honggang ng, "Opo," at masunarang nagsimulang maglipat ng mga bagay. Tumawa si Panzong nang makita ito, "Ika-4 na Ginoo, medyo interesante ang bagong taong ito, alam kung paano magtrabaho." Umiling si Ming Shiren, "Hindi lang trabaho. Simula ngayon, maliban na lang kung may iba pa, mananatili siya sa Reflection Cave." Nang marinig ito, medyo nagtaka si Panzong. Ang Reflection Cave, hindi madaling tumanggap ng bagong disipulo ang Evil Sky Pavilion, hindi ba natatakot ang Pavilion Master na mawalan ng gana ang ibang mga disipulo? Bahagyang ngumiti lamang si Ming Shiren at umalis. "Huwag kang mag-alala, hindi siya mawawalan ng gana, magpapasalamat pa nga siya." Naguluhan si Panzong ngunit mas naging interesado sa pagmamasid kay Zhu Honggang. Hindi nagreklamo si Zhu Honggang at inako ang lahat ng mabibigat at mahihirap na gawain, nagpatuloy hanggang sa paglubog ng araw bago siya nagpahinga sandali. Lumapit si Panzong at nakipag-usap, "Kapatid, mahusay ang ginawa mo." Naguluhan si Zhu Honggang, "Anong ibig mong sabihin? Dapat magkaroon ng kamalayan ng mga baguhan na katulad ng mayroon ka. Talagang hinahangaan kita." Itinaas ni Panzong ang kanyang hinlalaki. Medyo nagmalaki si Zhu Honggang, "Wala yan." Bumantong hininga ng malalim si Panzong, "Noong una akong dumating sa bundok, wala akong kamalayang katulad ng sa iyo. Marami akong beses na nabugbog." Nag-aalala sa kanilang paligid, sinigurado ni Panzong na walang ibang tao bago bumulong, "Kapatid, bawat disipulo ng Evil Sky Pavilion ay may kakaibang ugali. Napakadaling makagulo ng hindi sinasadya." Kakaibang ugali. Tila nagtataka si Zhu Honggang sa paglalarawan ni Panzong. "Nakilala mo palang si Ming Shiren, ang ika-4 na disipulo ng Evil Sky Pavilion. Mukhang mabait siya sa labas, ngunit sa totoo lang ay hindi siya madaling lapitan. Mas mabuti si Elder Duan Muxing, kung ano ang nakikita mo ay iyon na, ngunit hindi niya matiis kahit isang dumi sa kanyang mata. At huwag kang magpaloko sa pinakabatang disipulo, si Ciu Honor, sa kanyang maliit at cute na itsura, mabagsik siya, mainitin ang ulo, at mabilis magalit. Mas mabuting lumayo ka sa kanya." Mausisang nagtanong si Zhu Honggang, "Narinig mo na ba ang tungkol sa Evil King?" "Evil King?" Tumigil si Panzong, pagkatapos ay tumawa, hindi siya seryosong kinukuha ng Evil Sky Pavilion. "Nakakatakot lang ang titulong Evil King, nasa Divine Court Realm lang ang kanyang paglilinang, at maaaring hindi pa nga ako matalo sa kanya." "Kapatid, anong nangyayari? Mukhang hindi ka masyadong maganda ang pakiramdam." Sa sandaling iyon, lumipad si Ming Shiren. "Panzong, isara mo ang kanyang paglilinang at itapon mo siya sa Reflection Cave para magmuni-muni." Naguluhan si Panzong, "Ika-4 na Ginoo, bago pa lang po siya dito, hindi po ba medyo mabigat iyan?" Iwinagayway ni Ming Shiren ang kanyang kamay ng hindi interesado, "Gawin mo na lang, walang pagtutol." Sumunod si Panzong at kinaladkad si Zhu Honggang papasok sa isang maliit na kubo. "Kapatid, pasensya ka na, tiisin mo na lang ito." Pagkatapos magsagawa ng isang teknik, lumabas si Panzong pagkalipas ng ilang sandali.
Iniwan si Zhu Honggang na nakahawak sa kanyang likuran, madilim ang kanyang ekspresyon. Tinapik niya ang balikat ni Pan Zong, maghintay ka lang paglabas ko. Akala ni Pan Zong ay gusto siyang pasalamatan nito at dali-daling iwinagayway ang kanyang kamay, kapatid, huwag kang masyadong formal, pamilya na tayo rito. Pagkatapos na magsalita si Pan Zong, biglang umabot sa kanilang pandinig ang boses ni si Ai-Yu Honor, ikawalong kapatid. Ngumiti si Zhu Honggang at lumapit, maliit na kapatid. Tumawa si Little Yu Honor, inutusan ako ng guro na pangasiwaan ang parusa. Nang marinig ang kanilang mga titulo, agad na natigilan si Pan Zong, anong nangyayari?